So pagpalagay na lang natin na 8 to mga kaspagata kasi ano na to, gikuhaan na, gikurtihan na. 8x3. Ayan, 8x3. Yo, what's up mga kaspagata? Uy, tumay raman din eh. So ayan, punta tayo sa building site, bangka. Tingnan natin kung nandun ba yung mga panday mga kaspakatak. Parang wala yata sila dyan. Basta guys, sunong nga pondoy. Inya ba, ini kulit ito niyo. Teka lang, asan sila? Wala sila dito mga kaspakatak. So yun nga, nagpunta na pala ako dito kanina mga kaspakatak. So wala yung mga panday. Ito yung mga hinatid ko. Asa wapol na tulog dire. Asa nga to si Kuan, yung muskit. Ito yung binili natin kanina mga kaspakatak. Ito yung mga bolt. Nandito na lahat. 150 pesos to. 150 piraso ang mga bolt para dun sa yung bracket. At bumili na rin sila lula ng nitong plywood. Ang size nito ay ito 1/2 at saka 3/4. Ayan, may 3/4 na size mga kaspakatak. Para daw to sa box na gagawing bodega, no, dyan sa ibabaw. So tayo ang nagkuha nito sa Dipolog mga kaspakatak. Sila lula ang bumili, tapos ibinigay na lang nila sa akin yung resibo. Kasi mga kaspakatak, pag ako pa yung bibili doon sa tindahan mga kaspakatak, napaka-traffic, hindi tayo makapag-park. Kaya yun, sila na lang bumili, tapos binigay na sa akin para ako na lang yung nag-pick up nitong mga plywood at saka yung bolt. Parang may nagtatrabaho ngayon ah. Tingnan natin. Oh, malagi ka dia. Ha? Ha? Mau jud. Lami kay katulog gud kanina no? Pag gumagkatulog kay lami magay na ipasingot. Dari tawuran ta ni mo bolt niya ni oh. Nato ba tawurag bolt? Wala pa dito. Nato dai nas karton. Gipalit. Amo na to? Oh. Wala ra ko man eh. Yun. Mo may gitaha na sa ako. Aga na magitaha si mo ron. Oh. Ibang man eh mo punta kanila. Oh. Siguro connect ka lang ko kuno mo. Sige. Tingnan lang kayo, dyan lang po. Ayun. So, si Muskit lang ang mag-isa ngayon dito mga kaspakatak. Kasi nga wala ang mga panday. Pumunta ng Dipolog. Meron silang ginawa din doon no, na bangka. Yun ay kay Airpim no, shoutout sa taga Airpim. Yung ano nila, yung tawag doon, fish carrier nila, inayos yung bodega din daw yung tinatrabaho nila doon mga kaspakatak. Ayun sa Airpim. So ayun mga kaspakatak, ito yung kulang kahapon no, ito yung kulang kahapon na gusok. Ayan, nalagyan na din pero hindi pa na fix, hindi pa na ikabit.
Ayan. Pag mailagay na yan, lalagyan din niya ng bracket tulad dito. Ayan, may bracket na. So napaka-timing, no, walang nagtatrabaho, isa lang nagtatrabaho dito mga kasprakatak. Tayo naman hindi na makapagtrabaho, pero siguro baka tulungan ko si maglagay dito yung mga bolt. Lagay namin yun, tulungan ko siya dito. Ayan, ano lang naman yun dito, ipasok lang yan dito sa butas yung mga bolt para bukas konti na lang yung gagawin nila, no. So bukas ano kayang gagawin nila bukas dito, so depende na yun ng chief kung ano yung pwedeng trabaho nilang gawin dito. Basta yung sa ulin okay na yan, tapos na. Dito wala pang mga tornilyo, ito mga kasprakatak, wala pang tornilyo. Ayan. So ito hindi pa ito fix kasi ang sabi puputulin pa daw ito mga kasprakatak. Putulin pa ito dito. Yan, kukunin to. And then lagyan ng kahoy na ganito din kakapal. Ang kahoy itabi dito, tapos ibubolt siya dito. Kato magkabilaan. Tapos bolt, lapos, and then higpitan. Dalawa yung bolt dito sa ibabaw at sa ilalim, no, sa ibaba. Tapos itong ganito mga kasprakatak, ito bali dito siya kakabit, dito siya tornilyo, itong flat bar na to. Dito siya tornilyo sa kahoy na ilalagay dito. Magkuha tayo ng sampol na kahoy. Ito. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Nandiyan mo ka dia? Tapos na. Tapos na. Ito mga kasprakatak. Kuha tayo ng sampol na kahoy. Pero ang daming kahoy na mga kuha na ni mga kasprakatak. Mga kuha na ba exist. So si Moskit sa ilalim nagbutas siya, nagtigib sa para mahigpitan niya yung ano dyan, yung bolt dyan sa ilalim. Ito mga kasprakatak, sampol to. Ito yan, ganyan siya mga kasprakatak. Tapos ayan, ganyan. Tapos dito butasan to tornilyo para sa bolt. Meron din dito. Oy, patay. Okay. Sorry. Meron din dyan sa kabila. Then ibarina siya para malagyan ng bolt. Alright. Alright. Okay. So dito sa ibabaw mga kaspraki, okay na to, tapos na to. Ayan. Tapos na to dito. Ilang lagyan natin dito? 4 8 12 12 lang. Pero yung hiningi ni Busyong ay 150 pieces, no, 150 kapiraso yung hiningi niya kahapon. Saan kaya ilagay niya yung iba? Baka dito, no, dito mga kasprakatak, yung mga ganun, mga ganito. Kasi dun sa wala pang bolt yata siguro dun. Ito mga kasprakatak. Ha? Nalagay ka sa karton. Naugta na. Dili kuan. Pantakan pa na nila. Kana ba imo dia ba naugta na nimo? Di na kuan na ako, nakaroka na ako, pero wa pa na ako makuan ni wa pa na pansaki. Nayupat diri ako butangan. So sitwasyon ng hangin natin ngayon dito ay medyo lumakas na din ng konti.
No. Kagagaling na pala nila boss na ano sa laot. Nakauwi sila mga banda, launa na yata yun sila nakauwi. Launa or alas 12 yata yun. May huli naman, kaso konti lang. So congratulations pala sa taga Airfim, no, dami daw huli nila. At nakita ko sa vlog ni Torn James, panoorin niyo sa vlog ni Torn James, daming huli, nakapunta pala ng laot si Torn James at si Katatay, no. So panoorin niyo mga kasprakatak yung huli ni Airfim. Kasi nagpost si Torn James sa ano sa Facebook, tapos nagmention sa pangalan ko. Yun nga, kaya nakita ko yung post ni Torn James. Ang daming yung huli ni Airfim mga kasprakatak. So panoorin niyo na lang dun. Alright. So ayan mga kasprakatak, update ko lang kayo, no, sa bangkang tinayo namin dito. Walang tao, wala yung mga panday, yung kusinero lang yung naiwan, pero naghabilin sa kanya ang chip, no, na ipitan yung mga tornilyo dun sa ilalim. At saka ito, lalagyan niya ito ng mga bolt dito, kasi nga nagdala na tayo ng bolt dito mga kasprakatak. Alright, okay. Ay, ito mo, baba lang itong bolt na to. Kasya kaya siguro dito. Oh, ito pwede ito dito. Baka pwede ito dito. Kulang, oh. Kulang, pero kung kalutan siya gamay. Ayan. Ayan, kulang siya. Pero may maraming bolt naman doon na ibili. Alright. So sa amin mga kasprakatak, nung kami ay gumawa ng bangka dito mga kasprakatak, isa lang yung nilagay na trangka. Isa lang ang nilagay dito na trangka mga kasprakatak, yung bracket ba. Isa lang, pero ang nilagay na kahoy ay matigas na kahoy, yung solid tulad nito. Pero ito matibay yun to, kasi dalawang nilagay mga kasprakatak, magkabilaan, you know, magkabilaan. So hindi talaga yan basta-basta mabali, kasi dalawa yung pugong niya, no, dito din, no, dalawa. Pero ito mga kasprakatak, nung sa amin yung dumsi 2, yung dumsi 1 dito, naglagay ng tornilyo dito. Ayan, merong bolt yan, lapos diri sa ano, sa kilya, lapos sa kilya. Pero and then yung mga trangka namin, yung isang trangka, isang lock nito, meron siyang tornilyo din dito sa ibabaw, lapos sa kilya. Bawat isa yan, para yun ang nagsisilbing naghawak nitong kilya. Ito ang pinaka backbone nitong bangka, no? At then dito mga kasprakatak, sa gilid, dito sa gilid wala na to. Hindi na kami naglagay ng ganito mga kasprakatak. Wala na to. Ito, wala na tong bracket dito. Pero ang nilagay dito na kahoy, malaki, sobrang laki at makapal mga kasprakatak. Kumbaga ilang size yata yun. Ito siguro ilang size ito, kumbaga 8 size man yata yung nilagay dito sa gilid. Yan, dito sa gilid mga kasprakatak, malaking kahoy mula talagang buo dyan, ha. Pero hanggang dito lang sa may ano, sa may kumbaga paliko na bitaw, na paliko na siya. Ayan, bawat magkabilaan yun, malaking kahoy. Kumbaga doon siya, ito doon nakahawak, at itong ang tawag dito, gusok dito sa ilalim, doon siya nakahawak, at saka yung ganyan, yung sa ibabaw.
Grabe no. Pero ang ito, bilib ako sa trabaho to mga kaspagatak. Kahit magastos siya no, dahil napakaraming bolt talaga na gamit. Talagang marami talagang bolt na gamit oh. Ito, dami. Dito apat yung sa amin. Isa lang yun. Ay ito bolt siya pa ganun. Dalawa lang dito. Ito apat. Yung sa amin dalawa lang kasi may bolt siya pa ganun at pa ganun itong patindog ng kahoy. Ay yun. Malaka. Na bago no. No. So, bilangin natin kung ilang gusok mga kaspagatak no. Bilangin natin para malaman nyo naman no. Hanggang doon sa dulo kung ilang gusok mula dito sa ulin. Bilangin natin mga kaspagatak. Dito di na dito sama kasi ano to, panghuli to. Dito lang tayo mag start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 kasama to kasi kahit wala pang ano, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Baka madagdagan pa yan dun sa ibabaw. So 30 no, 30 ka gusok magkabilaan. 30 times 2 60 no. Then plus itong mga bracket dito 30 din. Pero no sa ibabaw wala nang bracket. Meron nang walang bracket dito. Yung pinaka ibabaw mga kaspagatak hindi na nilagyan ng bracket kasi wala siyang putol no, hindi siya ng putol. Kumbaga isa, dalawa, tatlo, apat, mga apat lang siguro ang hindi lagyan ng bracket dito. Katulad dito may tukungan. Ayan. Pero dito kaya mga kaspagatak itong dalawang to siguro panigurado na lagyan din ng bracket yan dito. Yan dito at saka dyan lagyan din ng bracket yan. So ayan na si Musket, naglagay na ng bolt dyan. Alright. So talagang magkakapantay sila, magkakapantay talaga yung pagkabit ng kahoy mga kaspagatak kasi gumawa muna sila ng layout. Ito para pantay-pantay talaga. At saka ano din yan mga kaspagatak, naka-level talaga yan no, level. Gumamit sila ng level hose para pantay talaga magkabilaan. Yun oh. Grabe. Ay ubos na yung kahoy dito, kunti na lang yung natira. Talagang ubos na. Mahugani lang lahat yan oh. Ito mga niyog lang to mga kaspagatak. Itong sobra pala yung kinuha namin, hindi na nagamit yung iba oh. Kunti lang yung nagamit. Ayan oh. Dito sa gilid kailangan matibay na kahoy talaga ang ilalagay dito. Kasi pag ang purpose nito talaga pag mag dry dock ka, tatagilid itong lansa, itong bangka, kailangan sulit na sulit talaga yung kahoy na ilagay dito. Ang kahoy na ito mga kaspagatak ay katulad lang din niya lang kahoy nung sa ano sa Pilya, sa Rapol yan. Ayan oh. Dami. So 30 yung pagganon ha. Yung pagganon mga kaspagatak 30 magkabilaan. So sa 60 ito pa mga kaspagatak magkabilaan din. So 60 din no. 30, 60. Ang dami talagang kahoy na nagamit. Ang size dito mga kaspagatak ay 3x4 yata to. Ayan 3x4. No, sa mga nagtatanong, itong ginawang ribs
3x4 yung size ng kahoy. Ayan ito. 3x4. And then yung lock mga kasprakatak, itong ganito, yung ginawang bracket, ang size nito ay 3x4 ba to? Kanya 3x4. Ito malapad to. 3x8 yata to. Wala mo tayo purgadira. Dinala siguro ng kuwan. Be magkuha tag purgadira sa balay be. Balik ra ta. So yung mga kasprakatak, talagang hindi ako mapakali kung hindi ko masukat yung mga kahoy. So yun nga, 3x4 no. So 3x4 talaga yung mga ginamit na ribs. Balay bangat. Bangagi. Mana lang. Oh. Tapos itong mga bracket mga kasprakatak, ang sukat ng kahoy ay ito 8. So pagpalagay na lang natin na 8 itong mga kasprakatak kasi ano na to, gikuhaan na, gikurtihan na. 8x3. Ayan, 8x3 no, itong lapad na ginawang bracket dito sa gilid. And then dito parang ganun na din, magkapareha lang to. 8x3 lang din to. Ayan, 8x3 din yung ginawang bracket talaga. And then dito parang sobrang lapad nito talaga oh. Ayan. Hey, noibi oh. Siguro itong lapad ng kahoy na to ay G's. Ano na yan, G40 na yan. Itong bracket dito sa bandang ulin dito, bracket sa mga ganyan. And then dito yung ginawang unlock mga kasprakatak, ito ay 5. Ito 5 to oh. Tingnan nyo oh, 5 ang lapad nito. Kasi nag-short na oh. Nag-short na siya mga kaspa kasi nilinis na to, gipliniran. Oh. 5x3 din, 5x3. Ayan. Itong handlag. So ito yung sasahing na to mga kasprakatak. So medyo malapad no, na kahoy. Ayan. And then yung dito mga kasprakatak, yung ito yung pinatungan nitong handlag, ang sukat nito ay 8. Ayan, 8. 8x4 yata to o 3 pa din. 8x3 pa din. 8. Ito 8 no, 8 mga kasprakatak. So yun ang mga sukat ng mga kahoy na ginamit dito. Karamihan 3x4 kasi mas marami nating makita ang itong gusok handlag. Ayan, 3x4. And then yung sa pinakadulong mga kasprakatak, kasi magkurti ka dito, kailangan yung mga malalapad na kahoy talaga dito sa pinakadulong. Dito mga kasprakatak, malalapad na kahoy ang ginamit dito. Yan, lahat yan malapad at makapal. 4 3 pa din oh. Pero parang 3 malapad na makapal. Siguro nasa ang lapad nito mga kasprakatak ay 8 itong kahoy na to, mula rito mula dito kasi nagkurba na siya dito no. May ano na siya, may pinakurb na siya na design style dito. Malapad na nakahoy. Oops. Malapad na nakahoy ang ginamit dyan. Alright. So yun ang mga pinay nabiling nyo purgadira si Babaw. Simita sila to. Kanilo na. Ang gani.
And then itong ano mga kasprakatak, kilya. Sukatin natin itong kilya. Ayan, 8. 8 by 10 ang kilya. Pero sa tingin ko, pagkuha nito sa ano mga kasprakatak ay 10 by 10 yata. Nagkorte na sila nito. Or 12 by 12 yung order nito. 12 by 12. Yun o. Yan. So alam nyo na yun, mga sukat no na ginamit no na kahoy dito. So para magkaroon lang kayo ng idea kung ano yung mga kahoy no, ano yung mga sizes, ano yung mga sukat ng kahoy na ginamit dito. And then dito mga kasprakatak, ito sukatin natin to para kasi sobrang lapad talaga nito, napakalapad. Ito ilang G's. Ito G's ang lapad nito. Kumbaga lock siya dito sa ano. Ito yung naglalak ng mga gusok dito sa bandang ulin. Ayan. Nakakatulong din to sa ano na, mga kasprakatak, bali no. Ng ganyan bali. Pag ganyan na bali ba. Tulong din to, nakatulong to. Pero dito pa lang mga kasprakatak, may poste oh, may poste. Hindi na yan basta-basta mabali yung sa part na yan. Kahit pa maglagay ka ng pabigat dito sa ano, sa ibabaw, dito sa part na ulin. Kahit pa maglagay ka ng pabigat dyan, hindi na yan basta-basta maano. Dito pa lang sa ditong buyakan mga kasprakatak, nagbibigay tulong na dito sa tibay nitong bangka. Oh. Di ba? Itong buyakan mga kasprakatak, sukatin natin itong buyakan. Jacob mo ni. Oh, 8 by 8. Oh, 8. So 8 by 8. Dalawa yan. Hayang kulob. Ito hayang kulob kasi may butas yan dito. Binutasan yan. Kung nakita nyo sa vlog ko dati, pinakita ko kung paano binutasan itong buyakan. Doon nagtrabaho ang chip, binutasan niya. Yan. Ano, sa mga nagtatanong, sana nasagot na nasagot na yung mga tanong nyo. Sana nasagot ko na no. Alright. So ang mga kahoy na ginamit, mahogani lang. Mahogani lang. Kunti lang yung mga kahoy na matigas. Pero okay lang naman siguro tong mga kahoy na ginamit natin dito. Hindi to basta-basta mga kasprakatak. No, ang distance naman ng gusok ng ribs, sukatin natin yung distansya na, yung distance. No, bawat isa nila dito sa ilalim. Parang hindi yata ito magkaparehas. Ayan, 17 dito, 17 din oh. 17 yung distansya na mga kasprakatak. Gitna 20. Nagsukat sila siguro ng dito mga kasprakatak, 20 inches. Ayan, dito sila nagsukat sa sa kilya. Nagsukat ang chip ng 20 no, yung distansya. Ayan, 20 yung distance kada ligason. Kasi pag maglagay ka ng ligason, ipapagitna mo yung guhit. Yan, sukatin natin oh. Ayan, no, pagitna natin dyan, tapos dito sa gitna. So 20 inches yung distansya na bawat ribs. 20 no. And then dito yung pakurba na, dito yung pakurba na, discardin nyo na yun ha, kayo nang bahala, basta nakita nyo na to kung paano. Ayan, kung paano pinakurba. Naglagay lang sila ng layout, yung niyog pag ganun.
Tapos sinukat nila yan, yung buka, sinukat para talagang magkaparehas talaga. Kailangan may sukat yan. Tingnan natin dito. Yung buka niya, talagang parehas sa parehas talaga. Oh. Yung bukaka niya. Diba? Right? So, wala lang sila ngayon dito. Alright. Pangit na naman ang timpo. Lakas na naman yung hangin. Grabe. Taas mo gaya lagi kayo ano? Ang kantora. Kasi wala ibutas. Naman oh. Dili kong parehas. Yan ito dan siguro sa dito. Ha? Naman na Ay oh. Marino. Turuhan para gaya ni. Turuhan pa na. Kani okay na ni. Kani dungagan pa siguro niyo. Isa raman. Wala marami pa na. Okay, dumaganan pa. Butangan na niya para makakuha lagi para maka Grabe yun. Wala, hangin. Tapos na siya. Oh. Ang dali na pala. Hindi na ako tumulong. Basta iyang ko andya. Kapita. Kapita na ito ka tol-tol. Ha? Sumaya ito isnak. Mato ba tawag kuhan? Ha? Mato ba tawag? Sintro palit tawag kuhan? Abang ko? Ha? Yan lang, pag-init na. Palit tawag pan o biskwit. Ay na pagkatapos dito. Palit tawag biskwit ato ka tol-tol. Oh, pag-init lang. Mag-init. Mag-init. Ah, sige, pag-init lang. Gamayara. Ito naman dua. Mapalit ako. Palit ako biskwit ron. Kaya tayo dito. Ganun dito. Oh. Yan. Nanguro ang tuod diri mga kaspagata ko. Grabe. Habog kayo tawa. Oh. Nagilog ako ang mga tuhod. Saka habog. Ay mga kaspagata, ito yung lamisa, yung tinatawag na lamisa. Malapad din na kahoy ito, 20. Tingnan nyo yung lapad nya, 20. Tapos gikorte lang oh. Pinaganon. Ayan oh. Korte yan. Oh. Tapos yung kapal nya 4, 4 yung ano yan, kapal nya. Oh. Pagka navigate ka na, pwede ka mag upo-upo dito. Umupo dito sa pinaka dulong. Ayan oh. So napakaganda talaga mga kaspagatak, tingnan. No. Excited na din ako matapos to. Kasi para makita din natin. Pero ang sabi ni Raisan mga kaspagatak, yung operator nito, yung kapitan nito mga kaspagatak, yung pinsan ko, sabi niya hindi daw ito ibababa kung hindi makumpleto na lahat, no? So ang gagamitin na makina nito ay yung makina lang niya, yung dinala niya na service. Yung ipakita ko sa inyo sa pag makapag-vlog tayo mga kaspagatak, pakita ko sa inyo yung bangka na yun. Dumsi Nuibi yata yun. Oh, Nuibi. Yung Nuibi. Ang makina nun ay 6014.
61.4 o 61.5. Basta ganun lang. No, basta Mitsubishi yung engine niya. And then, yun nga, ayun, siya yung naglagay dyan ng yung bakal, yung flat bar at saka yung tubo. Nilagay niya dun. Yun, dun ang engine room, no? Sa bandang dun. And then, dadalhin yun dito yung bangka niya. Tapos, ibaba yung makina para ikarga dito. Lahat, lahat dapat naka-align na yan lahat. Lahat dyan, yung budiga kailangan tapos na din bago talaga ito ibaba. Kailangan tapos na lahat para paglutang dire-diretso na laot, no? Diretso na gamit, wala nang ibang isipin pa. So ang papel natin dito mga kasupkataka, magiging papel natin dito, tayo yung mag-wiring din dito, no? Mag-wiring tayo yung mga ilaw sa engine, no? Sa starter, alternator, yun, tayo ang gagawa nun. So meron din tayong trabaho, hindi lang tayo video hindi lang tayo video no, meron din tayong trabaho. So pag gano'n na mga kasupkatak, pag tayo na magtrabaho, doon na tayo kukuha ng siguro videographer, no? So kahit ako excited na din ako na matapos ito, no? Ayan. Pero kahit matagal pa, okay lang. Para matagal tayong kikita nito sa YouTube. Hindi, biro lang mga kasupkatak. Okay lang yun. Basta ako excited ako matapos na to, kasi excited na din ako makita kung gaano talaga ito kalaki. Yung lutang niya, gaano siya kabilis tumakbo, no? Talagang, tingnan nyo, napakalaki talaga nitong bangka na to. Sobrang laki talaga mga kasupkatak. Kaya abangan nyo at talagang huwag kayong bibitiw para masubaybayan nyo talaga, no? Step by step. Hindi ko na lang may pakita sa inyo, basta araw-araw tayong mag-upload, no, sa bangkang ito. Ayan, no? So dito sa dulong, tapos na lahat yung ano niya, yung ligason dito. Dagdagan pa dito, siguro dalawa pang pwede idagdag dito para may kakapitan yung kahoy ba, yung tabla na ilagay dito. Yung mga plywood, ang kapal ng mga plywood na binili ni Lula kanina, kinuha natin sa Dipolog para daw yun sa ano, sa budiga ng mga isda, saka ice box. Ayun, kapal no, kapal talaga para hindi madaling masira yung isda. Siguro lagyan pa yun ng styrofoam, maglagay pa ng styrofoam para ano, para mo banda lang yung kuan ba, bugnaw, hindi siya sisingaw sa labas. Alright mga kasupkatak, so yun, update ko kayo, no? Wala yung mga panday dito, si kusinero lang yung naiwan, at tayo nag-vlog lang tayo dito para may pakita ko sa inyo. Okay na. Alright, so siguro tatapusin ko na to mga kasupkatak kasi wala namang nagawa dito. Ayun nga, no, pinakita ko sa inyo yung sukat. Sana bukas babalik na sila dito at itutuloy nila itong trabaho dito. Right, so see you na lang sa next video. Thank you so much. At sana mag-subscribe kayo. Yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, no, para tumaas naman yung subscribers count natin. Kasi pangarap ko din magkaroon ng mga silver button pero ang layo pa talaga, no? Malayo pa tayo mga kasupkatak. Pero okay lang yun, at least pataas ng pataas, no? Ongoing yung ano natin, yung subscribers natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Pindutin mo yung subscribe button na dyan para masubaybayan nyo talaga yung ano, yung paggawa nitong bangka. So yun lang, hingi talaga ako ng pasensya, no, sa pagsasalita ko ng Tagalog.
Pinilit ko lang talaga tong magtagalog para sa mga, dahil mas marami yung viewers natin na ano talaga Tagalog at sa na dun sa ibang bansa. So shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout nga pala kay Mr. Kram o Pagsanhan, no? Ayan, na shoutout na kita. Pasensya na kung makalimutan ko. Shoutout din sa mga solid supporters natin dyan, sa mga baguhan. Shoutout. Hindi ko na kayo mabanggit isa-isa kasi ang dami nyo talaga. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo. So shoutout sa inyo lahat dyan. Alright, so yun lang. Thank you so much. Sana bukas din ulit panoorin nyo yung mga i-upload ko. So that's all. See you on my next video na lang. Bye bye.